Isang national level hunter ang dumalaw sa Korea at naghahanda na din ang Japan at Korea sa gagawin nilang raid sa Jeju Island, pero mas nakaka-excite ang paglakas ng mga shadow ni Jinwoo kung kaya't simulan na natin ang chapter 83 up to chapter 84. Let's go! Anong klaseng war daw ang tinutukoy ni Esil at sagot muli ni Esil na isa raw itong digmaan laban sa napakalakas na kalaban na kinakailangan lumuok ng lahat ng demon. Pilit tinaharang ng system ang impormasyon na pwedeng sabihin ni Esil at naisip ni Jinwoo na kaparehas daw ito ng pangyayari kay Baruka dahil hinaharang din ng system ang mga impormasyon. Ibig sabihin daw pala ang pakikipag-usap niya kay Esil ay makapagbibigay sa kanya ng clue at dahil parang video game daw ang nangyayari sa kanya ngayon ay hindi na raw nakapagtataka na may backstory din ng mga halimaw sa dungeon. Sino raw yung malakas na kalaban na tinutukoy ni Esil, subalit nang sasagutin na ito ng babae ay bigla na lamang siyang nahilo at unti-unting nawawalan ng malay. Mas nilakasan ng system ang puwersa nito upang hindi makapagbigay pa ng information si Esil at kung may napakalakas daw na kapangyarihan ng enemy na tinutukoy ni Esil at sinusubukang impluwensya ng Earth o kaya si Jinwoo ay ibig sabihin lang daw pala na ang kalabang ito ang susi upang malaman niya ang katotohanan. Sumunod ay pinakitang ang mga hunter ay may kinakalabang halimaw at hindi raw ito isang pangkaraniwang halimaw at bigla na labang nawala ang kanyang ulo. Ano raw bang klaseng halimaw ito dahil inuuna nito ang pinakamahina sa kanila at pagkatapos daw ay sinusunod nitong tapusin ang kanilang healer upang mas mahirapan pa sila ng tuluyan. Alam daw ng halimaw na malulugi siya sa laban kapag pinatagal niya ito at huwag daw sabihin na may talino ang halimaw na kanilang kalaban. Ito raw ang lahat ng footage na nakuha ng CCTV camera at ang mutated na langgam daw na ito ay napatay sa loob ng isang araw at maaari daw na pinatay nito ang lahat ng tao kung saan siya unang nagpakita at pumunta sa pangalawang isla upang ipagpatuloy ang paghahunting. Salamat daw sa mga hunter na sumagot ng kanilang tawag ay nagawa nilang tapusin ang langgam na ito. Nakapatay ang langgam ng 4 na E-ranks, isang B-rank at isang C-rank na leader at nang makarating daw ang A-rank hunter sa kalagitnaan ng laban ay nagawa nitong patayin ang langgam. Sa madaling salita raw pala ay upang mapatay ang mutated na langgam ay kailangan nila ng isang A-rank hunter at ang total daw na civilian na napatay ng langgam ay nasa bilang ng 294. Dahil sa nakakalipad daw ang langgam at nakakaramdam ng panganib ay tama lang daw na nagpadala sila ng 108 na hunters at kung ang Japan daw na isa sa may pinaka-advanced na hunter system sa mundo ay nagkaroon ng ganitong kalaking pinsala ay paano pa raw kaya kung sa Korea ito mangyayari? Gaya ng Japan, ng Korea ay marami ding mga isla at hindi nila kayang i-monitor itong lahat at wika naman ng chairman na ang isla na inatake ng langgam ay may layo ng 150 kilometers mula sa Jeju Island at kung kaya daw nitong lumipad ng ganito kalayo ay kaya din itong marating ang Mokpo City. Kung ganun daw pala ay kaya rin din itong puntahan ng Jindo Island o kaya ang Wando Country kung lilipad ng mga langgam sa ibang direksyon at ang South Korea daw ay kulang sa manpower upang bantayan ang lahat ng kanilang isla at kung magpapadala naman daw sila ng mga low rank hunter ay magiging pagkain lamang sila ng mga langgam. Sino raw kaya ang tutulong sa South Korea, ang China o kaya ang Russia na may maraming hunter ngunit malaki din ang lugar na kanilang binabantayan or ang US na tumanggi na dati noong unang nagbukas ang S-rank gate sa kanila? Biglang tinawag ni Mr. Wu ang chairman at sinabing hindi niya raw ito sinabi sa meeting pero may pasikretong kumontak sa kanila at ito nga raw si Mr. Wang ng Scavenger Guild at nais daw nitong makipag-cooperate sa pagsalakay sa Jeju Island. Nagulat naman ang chairman at sinabing halata naman daw ang totoong pakay nito ay si Jinwoo at wika ni Mr. Wu na dahil daw sa gulong dinulot nito noon sa Red Gate incident ay hindi nila ito pinapapasok sa kanilang bansa. Subalit hindi lamang daw si Mr. Wang kundi ang isang national level hunter din ay kinontak sila at nais daw bang makita ng chairman kung ano ang kailangan ng hunter na to. Pinakita na muli si Esil ay nagising na at napatanong kung kailan daw siya nakatulog at sinabi naman ni Jinwoo na mukhang hindi raw magkakaibigan ng mga demon dito sapagat sandamakmak daw na demon ang nais na patayin si Esil. Wag daw sabihing pinagtanggol siya ni Jinwoo habang siya ay natutulog, wika ng babae at nagpasalamat naman siya dahil ang mga demon daw na walang talino ay hindi kinoconsider na kauri nila ang mga demon na may talino. Gaano daw kalayo ang lugar kung nasaan ang entry permit at doon nga ay dumako na sila kung nasaan ang kastilyo nila Esil. Nang makarating na sila Jinwoo ay tinanong ni Esil kung nasaan ang kanyang ama sa mga guard at magbigay daw sila ng galang kay Jinwoo at nang magkaharap na sila ay naisip ni Jinwoo na kung maglalaban sila ng hari ay parang makikipaglaban
lalaban siya sa isang boss na halimaw. Tanong ng hari ay sino raw bang nilalangang dinala ni Esil at sagot ni Esil na si Jinwoo raw ay kanyang bisita at wikang muli ng hari na sino raw bang bisita ang magdadala ng kanyang army dahil hindi raw ba nakikita ng kanyang anak na maraming mga sundalo ang nagtatago sa anino ni Jinwoo. Naisip ni Jinwoo na mukhang may magandang insight daw ang hari at doon ay pinalibutan siya ng mga sundalo pero sinabi niya na pinangako niya daw kay Esil na aalis siya ng mapayapa kung ibibigay daw nila ang entry permit. Sa isip ng hari na si Jinwoo daw ba ang mabilis na pumapatay sa mga demon na tumaakit ng tower at kahit daw isa silang maharlika ay pinakamahina naman daw ang Rudder clan sa top 20 na clan sa Demon Castle. Napagkalaman niya daw na tinalo ni Jinwoo sila Vulcan at Mythos at magagawa daw kaya nilang talunin ito at tanging ang entry permit lamang daw ba ang nais makuha ng bida. Subalit wika ni Jinwoo na gusto rin daw niyang hiramin si Esil sapagat alam daw nito kung saan makikita ang ibang entry permit. Subalit napapatanong siya kung mali daw ba ang kanyang sinabi dahil iba daw ang naging reaksyon ng tatay ni Esil. Sumunod ay pinakitang kumakain na sila Jinwoo at wika ng hari na okay daw ba sa ating bida ang entry permit at isang gabay at naisip naman ni Jinwoo na maaaring na misunderstood daw ng hari ang kanyang sinabi sa paghiram kay Esil. Masakit man daw sa pride ng hari ang pakikipagnegosasyon sa isang tao ay hindi niya raw susubukang kalabanin si Jinwoo kung siya mismo ang master ng mga Black Soldier na kanyang nakita. Hindi naman daw siguro ipapahamak ni Jinwoo ang kanyang anak, wika ng hari at natuwa ito sa kanyang isip na may halimaw daw pala na nag-aalala sa kanyang anak at tutuparin niya daw ang kanyang pangako. Pinabot na ng hari ang entry permit at nang makonfirm ito ni Jinwoo ay napatanong siya kung simula ngayon ay kailangan niyang makuha ang entry permit sa bawat demon clan. Maaari daw bang umalis na sila ngayon mismo at sinabi ng system na magiging mag-party member ang dalawa at ang experience na kanilang makukuha ay base kung gaano kalaki ang ambag nila sa laban. Kaya naman sinabi ni Jinwoo kay Esil na kung magkakaroon daw ng laban ay wag daw sasali ito dahil siya na raw ang bahala sa lahat at doon ay kinilig naman si Esil at nabasa ang Pepe dahil sa pag-aakalang iniingatan siya ni Jinwoo pero ang hindi niya alam ay ayaw lamang ibahagi ng bida ang karanasan na kanilang matatanggap. Okay lamang daw ba kay Esil kung hindi nito dala ang kanyang kabayo pero sagot ni Esil na tanging party member lamang ang pwedeng makarating sa ibang palapag. Sinabi ni Esil na ang alak daw na to ay regalo para sa leader ng Garshi clan at naganda raw ang kanyang ama ng iba't ibang regalo sa bawat demon clan. Kung dadalhin daw ni Jinwoo ito ay mapapadali ang kanyang negosasyon at tanong naman ni Jinwoo na maganda raw ba ang relationship ng Rudder clan sa Garshi clan at sagot ni Esil na hindi raw sapagat common sa demon world ang pagkakaroon ng hierarchy sa mga noble ngunit reasonable naman daw ang pag-iisip ng mga nasa Garshi clan. Kung ganun daw pala ay maghintay lamang si Esil dahil hindi niya raw patatagalin ang lahat at pagkalipas ng ilang minuto ay mangyayari na ang masalimuot na karanasan ng mga demon sa Garshi clan. Sumunod ay muling pinakita ang chairman at sinabi ng kanyang kausap na tama daw ba ang kanyang narinig na hindi alam ng Hunter Association kung nasa ang lugar si Jinwoo. Sagot ni Mr. Wu na masyado raw mailap si Jinwoo at nahihirapan daw ang kanilang monitoring division na tukuyin kung saan ito naglalagi at sagot ng lalaki na paano raw siya magtitiwala sa sinabi ni Mr. Wu at sagot muli ni Mr. Wu na hindi raw tanga ang Hunter Association upang magsinungaling sa harap ng isang national level hunter. Napangiti ang lalaki at sinabing napag-alaman niyang gumawa ng kaguluhan ng kanilang Mr. Wang at dahil isa rin daw S-rank si Mr. Wang ay wala sila sa posisyon na sabihin ang dapat nitong gawin at hindi dapat gawin. Naisip ng chairman na kiniklaim na talaga ng lalaking ito na isang American hunter na si Mr. Wang at bukod daw regarding kay Jinwoo ay nais niyang sabihin sa Korean Hunter Association na huwag papasukin si Mr. Wang sa Korea pero mukhang nagawa na daw pala nila ito. Nakipagkamay na ang lalaki at tatawag na lamang daw siyang muli kung may gusto siyang ipakiusap sa hinaharap at naisip ng chairman na hindi naman daw maliit ang kanyang katawan subalit nagmumukha raw siyang bata sa harap ng lalaking ito. Narinig daw ng lalaki na medyo nai-stress ang Korea tungkol sa Jeju Island at kung umasa daw sila na magbibigay siya ng tulong ay kahit gustuhin niya raw ay hindi niya ito magagawa dahil sa busy ang kanyang schedule pero ibang usapan na raw kung babayaran siya ng South Korea. Aalis na raw ang lalaki dahil may flight pa siyang dapat habulin at okay lamang daw ba sa kanya kung sasamahan siya ng surveillance team at sagot muli ng lalaki na gawin daw nila ang kanilang gusto pero wag daw sanang makalabas sa public ang kanilang pinag-usapan. Wika ng chairman na yun daw pala ang isang national level hunter at umaasa raw ba si Mr. Wu na sasali ito sa pagsalakay nila sa Jeju Island pero sagot ni Mr. Wu na wag daw mag-alala ang chairman sapagkat nakipag-cooperate na daw ang Japan sa kanila at ang mga hunter daw na galing sa Japan ay bibisita ngayon sa Korea. Sumunod ay pinakita ang mga bangkay ng mga Demon Knight at sa ngayon ay nasa level 87 na si Jinwoo at mas malaki daw ang experience na kanyang nakukuha dahil sa mataas ang
level ng mga demon. Ngayon daw ay nasa max level na si Igris bilang knight, ganun na din si Tank na may unofficial name sa ranggo ng elite at maaari na daw itong ipromote ni Jinwoo sa susunod na ranggo. Nag-request sila Igris para sa promotion at sinang-ayunan naman ito ni Jinwoo at doon ay nagsimula na ang evolution ng dalawa at matagumpay na naging elite knight si Igris katulad ni Kiba, samantalang si Tank ay naging knight at magkakaroon na siya ng official name bilang Tank na din. Ramdam ni Jinwoo na may kakaiba ng aura si Igris ngayon at may lakas na daw ito bilang isang S-rank, samantalang si Tank ay kasing lakas na din ng isang top tier na A-rank hunter. Tinawag ni Esil si Jinwoo at tinanong kung alam daw ba nito kung gaano nakadaming clan ng kanyang winasak at sagot naman ni Jinwoo na bukod daw sa clan ni Esil ay nasa siyam na ang bilang at wikang muli ni Esil na simula daw sa floor 90 ay binabantayan daw ito ng mga top noble clan na malayo ang lakas kung ikukumpara sa iba. Kung mahihikayat daw ito ni Jinwoo ay maaari daw nilang ibigay ng mapayapa ang entry permit at tanong naman ni Jinwoo na kung mas mahina daw siya sa clan ni Esil ay ibibigay daw ba nila ang entry permit nila? At doon ay nagulat at napaisip si Esil dahil ganun daw talaga ang sistema ng mundo. Sinabi daw ni Esil na laging may competition sa ranking ng mga demon clan kung kahit padadaliin niya daw ang position ng Rudder clan sa unang pwesto at tanong naman ni Esil na bakit daw hinayaan mabuhay ni Jinwoo ang kanilang clan at wika naman ni Jinwoo na nagustuhan niya raw ang pagkatao ni Esil. Doon ay muling kinilig ang pepe ni Esil at naisip ni Jinwoo na gaya daw kay Jinwoo ay compatible daw kaya sa kanya ang mga nilalang na medyo baliwang pagkatao. Sino kaya ang mga hunter na manggagaling sa Japan at sino din kaya ang lalaking kausap ng chairman? Kaya naman samahan nyo akong tuklasan ang susunod na mangyayari sa solo leveling. Goodbye!